Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing, katumbas ay aksyon. Kilos pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Paglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto, kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto, ang ating sumbungan. Madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Okay, kumusta ho kayo mga KP? Ano ay ba ho ng Agosto? Miyerkules, tayo ho'y live ho sa PTV4. Ganoon din ho sa Facebook page ng Kilos Pronto. Mga kasama, kumusta? Ay, okay naman. Ayos naman. Mahinahon na natapos yung ASEAN. Okay. 50 years, 50 years na pala. na rin. Tumiming dito. Maganda. Maganda. At pinapurihan actually ang DFA natin na pagiging very good host Yes. sa ASEAN. Kumbaga, itinaas ng Pilipinas ang bar of excellence at Yan. performance. Kaya ang next na host o yata, Singapore. Singapore. Eh, nanginginig ang Singapore. Paano man natin matatapatan ang Pilipinas? Ang galing mag-host ng ganitong event. Oo. Yun. Ayun, speaking of mga kababayan natin sa ibang bansa, alam ba ho ninyo, dahil topic rin natin ngayon, parang Erwin, parang Ben, yung balikbayan boxes. Nako. Eh ngayon, yung mga OFWs po, wala na kayong babayaran pong buwis. Magpadala kayo. 3 beses po yung sa isang taon, ha? Basta't hindi ho sosobra sa 150,000 ang laman po na inyong pong balikbayan boxes. Sigurado na ba tayo rin sa wala ng wala Tax. ng tax, Wala na. tax free? Basta ilagay ho ninyo, mga personal belongings lang ho ninyo, basta wala ho yung pangnegosyo, ha? Pero- Pag negosyo, bawal na ho Hindi, yun. pero yung pasalubong sa mga Yun, sapatos okay lang sa yun. anak, okay lang. Okay lang yun. Day set kay tatay. Okay. Kasi Paano di ako- kung ang boxes mo naman ay pinakikialaman, hindi mo malaman kung Ayun, saan? mamaya ho yan. Paano kung may mga mahahabang kamay Ayan. dyan, mga long hand? Yan ang tinatawag na inconvenience. Yun. Yun. Kaya eto na ho, imbestigahan at serbisyo publiko, umpisa na! Kumpanya ng Balikbayan Box inireklamo. Bagahing ipinadala isang OFW binuriki ng husto. Alamin sa Kilos Pronto. Ama ng minor de edad na babae nang gagalaiiti sa galit. Anak na hindi madapuan ng lamok, nilapa ng mga hayop. Alamin sa Kilos Pronto. Mga taga-Balayan, Batangas, nagpasaklolo. Kailan kaya mawawala ang mga pasaway na truck nito? Alamin sa Kilos Pronto. Pinay sa Saudi, gusto nang umuwi. Pinagnanasaan kasi ng among lalaki. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at palitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay, serbisyo publiko agad tayo. Siyempre, balikbayan box na ipinadala sa pamilya ng ating kababayan mula Dubai, kinangkong di umano ng MSM Cargo Forwarding Company. Ang buong kwento. Eto, panoorin. Wasak na wasak ang kahon. Mga nawawalang pasalubong.
Ganito ang tumampad sa pamilya ng OFW na si Shirley Rivera. Ang dalawang balikbayan box na dumating ito sa kanila. Ika-12 ng Abril na magpadala raw si Shirley ng dalawang balikbayan boxes sa pamamagitan ng MSM International Dubai. Ang mga kahon daw ay puno ng pasalubong ng mga tsokolate, sabon, shampoo, canned goods at marami pang iba. Dahil sa pangyaring ito, agad daw pinuntahan ni Shirley ang MSM International Cargo sa Dubai. Pero ang sagot sa kanya ng MSM International Dubai, ang MSM Cargo Philippines daw ang may kagagawan sa pagkawala ng kanyang mga ipinadala. Ika-10 ng Hulyo, dumating sa Pilipinas si Shirley. Sinadya raw niya ang tanggapan ng MSM Cargo sa Maynila. At itinuro naman daw ng mga ito ang MSM Dubai na nakasira sa package. Kilos pronto na tinungo ng surveillance team ang tanggapan ng MSM Cargo Philippines at nakita naman namin ang proseso ng paghawak nila ng mga padala. Ibinida rin nilang wala raw dapat na ipag-alala dahil naka-insure naman ang mga bagahe. Kung po pwede daw, magbibigay kami sa inyo ng, bigyan nyo kami ng 3 to 5 days para lahat ng documents namin or tsaka yung mga pictures, POD, unloading pictures from container, loading from going to Nueva Ecija, ma-provide namin sa inyo para sa complaint niya. Kasi kung may complaint naman talaga, pwedeng kausapin yung sender sa Dubai. Then kung sakaling kung marami talaga nawala at may talaga kami mapakita kaming evidence na ganun, willing naman mabayad yung company. Insured o baka naman pagpaparti-partihan lamang ang laman? Sa ngayon, kamot ulo si Shirley at hindi niya alam kung sino ang dapat managot sa nangyari sa kanyang package na nasira at nawala. Ang laking katanungan dito, ano? Bakit Yeah. ang maraming mga mahahabang kamay dito sa bansa natin? Ay, Bakit ang daming mga magnanakaw? Maraming mando. Ultimo pati ganito sa Mario Joseph naman. Kasama natin ngayon si Shirley Rivera, ang OFW na nagpadala ng balikbayan box. Magandang hapon sa iyo, Shirley. Magandang hapon po, sir. Okay. Saan sa palagay ninyo nabuksan? Ito ba'y sa Dubai o dito sa Pinas? Tumawag po ako. Nung ma-receive po ng mga anak ko yung kahon, at that time, June 3, Okay. tumawag po ako agad doon sa Dubai. Dubai. Mhm. Tapos, sabi nung Dubai, magpadala po kayo ng pictures doon sa MSM International Cargo. So, tinawagan ko uli yung anak ko, anak, mag-send ka ng pictures doon sa Okay. Gmail ng MSM. Okay. Tapos sabi ng anak ko, ma, nagpadala na ako. So, sige, hintayin na lang natin ang result, sabi ko. Nung after 2 days, tumawag uli ako doon sa MSM Cargo Dubai. Ma'am, paano na po yung result ng cargo? Ma'am, nagpadala na ba kayo? Ma'am, nakapagpadala na yung anak ko. Sige po, tatawag po ako bukas. Okay. So, Sinabi kinabukasan po, naghintay po ako maghapon. Wala po. Then, sumunod na araw, tumawag na naman po ako. Ibang tao na naman po yung nakausap ko. Dito? Hindi po, Sa doon Dubai? sa Dubai. So, anong sinasabi dun sa Dubai? Wala po silang comment sa akin. Basta, nakausap ko pa rin yung manager na Alright. sabi nila, may sakit daw, nasa ospital. Okay. Sige, ganito lang. Okay. Ang gusto nating linawin kasi, ako'y hinahanap natin kung saan nabuksan, kung doon ba sa Dubai o sa Pilipinas. Kasi sa pangalan niyan, Oo, MSM, yeah. meron na kaming nakitang pangalan dyan na nagbabagay. Pero para linawin ang issue ito, makakausap natin si Kyla Castillo, ang Secretary ng MSM Cargo Philippines. Magandang hapon sa iyo, ma'am. Hello sir, magandang hapon din po. Ma'am, eto lumapit ho sa Kilos Pronto, ano? Si Shirley. Si Shirley, ano ba ang nangyari dito sa kanilang pinadala na parang ito, kung kayo nanonood sa amin, nabuksan yung kanilang pinadala, parang ito talagang nilaslas pa ata ng ano to. Ay, Binuriki. pare, kung ano ito, na binuriki ata to, kinangkong ata yung ano. Ano sa palagay ho ninyo rito? Ano sir? Anong nangyari dito sa sa balikbayan box na gumamit ho ng serbisyo ng MSM? Saan ho kayo nagka-problema? Sa inyo rito o nandoon ho sa Dubai? Kasi sir, yung complaint na yun sir,
hindi naman po siya nakapagtumawag sa amin. Ma'am, okay, Dito, ganito. Pero dapat nag-complain din siya dito sa amin sa Dubai, sa Manila office, dito Okay. sa amin. Kasi Okay. lahat naman ng complaint dito, sir, binibigyan naman namin ng action. Okay, sandali lang, mama. Kayo ho ba'y nakapag-complain sa Maynila? Bago po ako dumating, tumawag po ako dun sa Dubai? MSN Cargo. Sa Dubai? Ma'am, opo. Okay, ano sinasabi ko, sa Dubai? Ma'am, naubos na po yung load ko Okay, sa sige. pagtawag Okay, sa ano hong inyo. sinabi sa Dubai? Sabi sa akin, ma'am, tatawag ulit Alright, bukas. okay. Then, So- sabi kong ganyan sa kanila, ma'am, ito na po ang huli kong pagtawag sa inyo. Sa Dubai yan? Opo. Alright. Wala ho ba kayong ginawa sa Pilipinas? Yung mga anak ko, tumatawag po sila dito sa Dubai, sa Pilipinas. Okay. Ma, pag nakita nila yung number ko, hindi na nila sinasagot. So, hindi na sinasagot. Narinig niyo ho kanina, Kyla, na hindi na raw sinasagot pag tumatawag yung nagpadala na OFW sa Dubai. Sir, imposible naman po hindi kami sasagot. Okay, ng sige, tawag ganito ng na lang, ma'am. Okay, wag na tayo magsisihan. Sa palagay nyo, saan na buksan? Sa Dubai o dito sa Pilipinas? Ay, sir, kung makikita niyo yung binorward niyo ng sender na yan, yung kausap niyo po, is intact naman po ang box niyan with strap. Ma'am, Nakasil. ma'am, uulitin ko ang tanong. Kasi kami ho naghahanap, nag-iimbestiga. Kakausapin din namin ang Bureau of Customs dito sa International Container Port ng Bureau of Customs. Kaya lang, po. dalawang tuturo mo, ito ba'y gusto niyo ituro ang sisi sa Dubai MSM or sa Pilipinas na MSM or gusto niyo ituro sa customs na pinakialaman? Sige nga. Wala po akong may sasagot, sir. na- Wala kang masasagot. Kung wala kang masasagot, ganito na lang, ano? Ano pang silbi mo? Ano pa ang tulong na magagawa mo? Sige nga, nagsasayang lang kami ng panahon sa iyo. Ikaw kasi, either isisi mo doon sa Dubai MSM or aakuin nyo at babayaran nyo itong pobre na to na ginamit ang serbisyo ng inyong kumpanya. Malinaw. Huwag ka maghuhuga, huwag ka maging Poncio Pilato. Dalawang bagay, paragutan nyo or isisi nyo. O baka gusto mo isisi sa customs. Diyan ka muna, ha? O para sa garang aksyon, pakinggan mo to, no? Kakausapin natin, ito naman sa Manila International Container Port ng Bureau of Customs, si Miss Athena Dance. Ma'am Dance, nandiyan ho ba kayo? Yes, oo. Okay, Narinig ko. narinig nyo na. Sa palagay nyo, ma'am, ang dyan kayo sa customs, pati ba itong mga box na itong balikbayan, papakialaman ng mga nandyan na bubuksan para kumbaga ay pakipaliwanag, ma'am. Kasi parang ayaw ho panagutan ng Pilipinas MSM na sa Dubai naman parang mga, ewan natin kung suso o mga bulati kung kumilos. Siguro ho, ma'am, parang gusto lang sabihin, wala sa amin sa Pilipinas yan, hindi rin nangyari sa Dubai yan, baka kayo, ma'am, pagbibintangan sa customs. Anong sa inyo ho? Ay, ganito lang ang masabi ko, no? Dito sa Bureau of Customs, meron kaming instructions from the commissioner. Matagal na ito, I think for the past several years, Mhm. never, ever namin binubuksan Buksan. yung Ayun. mga boxes ng OFW. Bawal. Bawal po kaming magbukas. Alright. Ma'am, So, okay. Kahit yung mga karton nila, hindi namin nakikita, ang dumadaan lang sa office namin ay mga papeles lang Ayun, po. okay, ma'am. Malinaw yan, ma'am, ha? Okay. Balikan kita. Miss Kyla, Secretary ng MSM Cargo sa Pilipinas. Narinig mo ba? Yes, sir. Opo. Okay, ngayon, X na natin. Hindi na po pwedeng isisi sa customs. So, may bibitagin tayo rito. Either kayo dyan sa MSM Cargo Pilipinas or sa MSM Dubai. Saan sa palagay nyo? Ano po, sir? Saan sa palagay mo? MSM Cargo Pilipinas? MSM Cargo Dubai? Di ba nakakaloko Sir, na kasi ha? po, sir, willing naman po kasi magbayad ng company. Ayun! Ayun ang gusto kong marinig. Makinig ka. Makinig ka. Kasi makakahiya na isisisi mo sa MSM Cargo Dubai kasi kumpanya nyo pa rin yan. Pilipino rin ang mga nandoon. Tama. Pero para sa akin, wala kayong pwedeng isisi sa customs, hindi nakikialam, panagutan nyo itong kargamento na to. Huwag ka magtuturo ng sisi, huwag ka maghugas ng kamay mo na parang si Poncio Pilato. Kasi, baka kasi ang pangalang MSM sabihin, maaasahang secured na manakaw ang kargamento. Bagong pangalan. Yan ang bibinyagang kita niya. Oo.
Sa ganyan Pero pwedeng mabago yan. Oh, sige. Pwede Okay. natin ibalik doon sa pangalan nila na maasahan, secured, mabilis, kung babayaran nila ito. Ayun. Palagay mo, Ay, yan ang gusto natin marinig. Ang Ayun. gusto marinig ni Aling Shirley. Yun. Ma'am Kayla, babayaran ba? Kailan? Sir, ganito po. Kung pwede siyang pumunta rito sa opisina Sandali! tomorrow. Sandali! Ayaw ko ng sagot na ganyan. Makinig ka, nakilos pronto ka na. Hoy, nasa gobyerno istasyon to. Ang lisensya ninyo at ang inyong serbisyo, baka masira. Umayos ka. Tanong, kailan ninyo aayusin to para naman etong pobreng na umasa at tigwala sa serbisyo ninyo, Yun. hindi na mauulit kasi panagutan ninyo. Sagot, papanagutan niyo ba? Oo o hindi? Yun, sir, papanagutan po Ayun! namin, sir. Willing po kami Ganyan po ba naman? magbayad ng company Yeah. kung ano Okay. pong mga Ayos. damage Yeah. yung kinocomplain po na Okay. complainant Okay. natin. Sa ganang paraan, narinig na namin yan, bibigyan ka namin ng pagkakataon para ayusin yan, wala nang sisihan. Sasamahan namin si Ma'am Shirley. Diyan sa inyong tanggapan na kami maging saksi Yun. sa inyong gagawing pamanagutan nyo to. Okay? Tama. Okay, Yes, ma'am? sir, sige po. Alright. Ganun pa lang. Ngayon pa lang, kami magpapasalamat na may kondisyon na gagawin nyo. Kapag hindi, abay, ibang klaseng Oo. susunod na step na gagawin namin. Matatanggal lang kayo ng lisensya, mapapahiya kayo, pati ang Dubai ninyo, mahahambalos kayo. Babawiin kong sinabi ko, hindi na maasahang secured na mga magnanakaw, bagkus maasahang secured, mabilis ang bayad. Mabilis ang aksyon. Yan ang gusto ko marinig. Mabilis na magbayad. Ayun. Okay? Kayla, thank you ha. Oh, salamat ha. Sige po. Aasahan Sige, sir, namin yan. salamat po. Promise ha, promise. Ma'am Shirley, okay ba sa'yo? Sasamahan ka namin dyan. Para mabayaran ka. Yeah. Well, dire-diretso po tayo mga truck na kahambalang sa kahabaan ng Balibago Road sa Balayan, Batangas. Peligro ang hatid sa mga residente. Narito, panoorin po natin. Sa unang tingin, aakalain mong parking lot ng mga truck ang lugar na ito. Paano ba naman prenteng-prente ang mga truck driver ng LV Construction and Trading na gawing parking ang Balibago Road sa Balayan, Batangas? Itong reklamong ipinarating ni alias Manny sa Kilos Pronto. Ayon sa kanya, halos araw-araw kung pumarada dito ang mga truck sa kanilang lugar. May inuupahan daw kasing maliliit na kwarto ang mga driver malapit sa lugar kaya dito na rin ipinaparada ang mga truck. Dahil dito, nag-aalala ang mga residente na malapit sa kanilang lugar. Minsan na raw kasi itong naging sanhi na aksidente matapos masagi ng truck ang isa nilang kapitbahay. Kaya naman, bago pa man ito masundan, nais raw sana nilang mapaalis sa mga truck na nagahari-harian sa kanilang kalsada. Okay, babalikan ho natin. Ito yung kwento Tolben. Last week pa ito. Ba- Nagrereklamo yung mga residente ng Balayan kasi ginawa ng parking lot yung highway. Grabe nga. Ang sagot initially ni chairman sa atin ay kasi yung mga driver ng truck na yan dito natutulog sa aming barangay. Ha? Oho. Anyway, makakausap natin Ayun na. ang Chief of Staff ng Mayor's Office sa Balayan. Walang iba kundi si Norilyn Miranda. Magandang hapon po, Norilyn Miranda. Magandang hapon po mga sir. Opo, si Erwin Tulfo po ito. Kasama natin si Ben Tulfo at Alex Santos. Live po tayo, ma'am, sa Kilos Pronto. Ano po? Okay po sir. May nilapit lamang po sa amin, dyan daw sa Balayan, meron diyang, ano bang lugar yon? Oo. Barangay Sambat. Barangay Sambat, nakaparada itong 8 o 7 truck, ito dump truck, ng isang construction company dahil naghahawling. Pero mga tiga Bulacan ho ito napadpad dyan sa Batangas. Dayo. Pumaparada sila dyan sa highway. Natatakot yung mga residente, motorista, baka paggabi, mabangga sila dyan. tama nga naman. Okay? Malaki, oh. Paano po ito? Sagot daw ni Kapitan, siya, pinopolitika daw, Tolben. Uy. Pinopolitika na naman ako ng mga Ano ba to? taga-Balayan. Nako. At saka ang sagot niya ho sa amin initially, last week parang Alex, yung mga driver kasi na yan, dito sa akin na nakatirang barangay. Wow. Nagre-renta sila dito ng kubo.
Ay, naku. So, parang ganun ang sinasabi. Livelihood. Oo, no, Ma'am Miranda. Paano po ito, ma'am? Apo, ganito po sir, nung pong inireport po sa akin ng isang staff po namin dito na tumawag nga po yung isa yung staff sa amin regarding po diyan, akin po agad yung itinawag po kay Kapitan. Oh. At sabi ko po ay kung meron nga pong ganoong mga truck na nakaparada po diyan. So, yun po ang initial namin na ginawa. At pagkatapos po, sa direktiba rin po ng aming municipal administrator, yan po ay pinapupuntahan na po sa aming DMG at saka po sa sa permits po kung ano nga po ba yung mga truck na iyan. So, yun po ang aming initial na ginawa po. So, pa-follow up po namin yan bukas ulit kung ano po yung re-report po sa akin ng mga tao po. Ang gusto lang namin, Ma'am Norilyn, mawala po yan dyan. Dahil kung nakikita ko, nanonood po kayo ng TV ngayon, 2 lanes lang po ito. Parking lot. Ginawang parking lot yung shoulder. Tama. Dyan paparada yung bababa ang mga pasahero o baka pag may naplatan, lalo na paggabi dyan sa Balayan, napakarami mga motorsiklo na walang ilaw. Yun. Baka mabanggaho sila dyan, ma'am. Yung mga tricycle. Parang madami-dami ito. 8 truck ho ito eh. Apo, Ang sir. gusto sana naming marinig, ma'am, sa tanggapan ninyo na wala na po yan. Yun po ang gusto namin marinig, ma'am. Apo, sige po sir. Amin pong pina-check na nga po iyan. Wala pa lang pong nire-report po sa akin. Malayo pa ba yan sa City Hall? Mga ilang kilometro? Naman po, opo. Siguro po ito ay mga, kung tricycle ho ay mga 10 to 15 minutes po sir. Lapit lang. Malapit lang pala, ma'am. Akala ko naman sa Tagaytay yan. Kung 10 o 15 minutes, kung inutusan nyo kanina, dapat, wala bang rin cellphone dyan? Ma'am, pwede naman tumawag sa yung spotter nyo na, ma'am, nandito pa yung mga truck. Wala pa bang tawag? Apo. Apo. Hindi pa lang po bumabalik po sa akin dito ang mga Naku. tao, sir. Apo, nandito pa naman ho ako sa opisina. Ganito na lang, ma'am. Tatawagan ka ng staff namin. Kami po magtatapos ng alas 6 ng gabi. Sana po, bago mag-alas 6, may report na kayo, sasabihin sa staff namin na wala na po yung mga truck. Ano po? Yun. Kasi ito programa po namin, ma'am, inaasahan ng kababayan namin, Kilos Pronto Yan. po ito. Kilos Pronto. Kidlat ang bilis. Yan. Hindi po namin pinapabukas dito ang problema. Kung kaya pong gawan ngayon na paraan, ngayon na. Ano po? Unless mahina si Mayor. Apo, sir. Ma'am, so, mahina ba si pwede ba yan ngayong araw? Wala na yung mga truck dyan? Yun. Okay po, sir. Sige po, atin pong bibigyan po agad kayo namin ng sagot dahil nga po sa... Kilos Pronto, ma'am, hindi kilos pagong. Oo. Tama. Oo. Alright. Sige. Okay. Okay po. Salamat po, sir. Sige. Balikan natin ito si Norilyn Mira sa bago bagay. tayo Chief of magtapos. Staff ni Mayor. Kung makaabot naman dyan diyan sa inyong mayor, Okay. ayusin nyo na Baka lang. si Mayor nandoon sa arena. Anong ginagawa sa arena? Cockfighting arena. Ay, sabo! Sus, May may 3 units. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Pearl Elaine Cornelio, 14 na taong gulang. Huling nakita noong 20 ng Marso sakay ng DLTV bus na may plakang UYC 432. Sa mga may impormasyon tungkol kay Pearl, makipag-ugnayan lamang kay Jonaline Talia sa numerong
0908-451-8777. Shera Benz Wines, 12 taong gulang, huling nakita nung ika-6 ng Hunyo. Makipag-ugnayan sa numerong 0928-342-8879. Herminia Sagot, 75 taong gulang, taga Binondo, Maynila. Makipag-ugnayan sa numerong 0921-729-6371 at hanapin sina Ronnie at Yuvegedia Cabral. Okay, tuloy-tuloy po ang ating serbisyo publiko. Ito ho, 16 anyos na dalagita. Pinilahan at pinagsamantalahan daw ng 5 binatilyo na kapwa rin mga minor de edad. Ito na nga ang problema rito sa sinasabing mga... Nako, kung nanunod sana Senator Pangilinan dito. Yun. Kiko. Ang pagtugi sa mga batang manyak, panoorin sa video na to. Nagpapakahirap po ako, magtrabaho ba? Lima po sila. Yan ang hinagpis ng isang ama matapos siyang malaman ang pambababoy na sinapit ng kanyang 16 anyos na anak na dalagita. At 30 ng Hulyo, nang maimbitahan umano ang kanyang anak na itinago na lamang sa pangalang Joan, binigyan umano ng serbesa si Joan. Bilang pakikisama sa kapwa minor de edad na kabarkada, pinaunlakan niya ito. Pero lingid sa kalaman ng biktima, kaya pala may alak, may maitim na balak ang mga suspect. Yung alak na naabutan niya, kaunti na lang. Nung pag-inom niya, saglit lang daw, hilong-hilo na siya, parang lasing na lasing. Nang malasing si Joan, dito na umano, sinimulang pilahan at pagpapasapasahan ng 5 kapwa minor de edad na lalaki ang dalagita. Matapos ilahad ng sumbong sa CIDG Women's and Child Protection Desk sa Campo Crame, kasama ang Bitag KP team, isang operasyon ang agad na ikinasa. Sa pamamagitan ng text message, nilinlang ang mga suspect na muling makipagkita. 2 ang agad na hulog sa bitag. Wala po, may cellphone po nga. Oh, yan. May hawak na cellphone. Sa presinto, hindi napigilan ang biktimang emosyon matapos makitang umano'y ng halay sa kanya. Noong una'y tigas sa pagtanggi ang mga suspect. Hindi ko po alam, ituloy po ako yan. Pero kalaunan ay umami na rin sa pang-abuso sa dalagita. Yun ano po, sa Vietnam po. Wala pa nga po isang minuto po. Kalabosong diretsyo ng mga minor de edad na suspect para karapin ang kasong rape at paglabag sa Republic Act 7610 o Protection Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination. Pero dahil sa kanilang edad, ililipat muna sa pangalaga ng Department of Social Welfare and Development, habang 3 pang itinuturong suspect ay patuloy pa ring tinutugis ng mga otoridad. Alam mo to, logical Lex, ano? Dito ako talagang, ewan ko kung sino man nasa likod ng hinayupak na... Si Kiko. Ay, alam ko, Diyos Mario Joseph. Senator Kiko, kung kayo nanonood sa amin, ano, hindi naman sa sinisisi ka namin, pero dapat lang. Mag-isip-isip muna kayo, lalo-lalo ka na. Kasi gusto mo pang itaas ng 18. Naku po. Eto, 16 na tong mga kolokoy na to, nagtatago pa, Sus Mario Joseph. Kita mo yung katawan ng isa. Yung isa, parang akala mo 25 na eh. Mario Joseph naman to talagang... At saka, Tolben, lahat tayo dumaan sa 16. Alam natin yung masama. 4th year high school na. Tama. Senator Kiko, nag-high school ka ba? Yun. Anak ka ng buwisit. Mario Joseph naman. Naku, Ay, pinag-aaralan na yan sa Kongreso na pwede nilang babaan pa. Ayun. Okay, dito ho mga ka-KP, isang istruktura ho sa loob po ng Intramuros, isa na hong training venue ng mga future architects, mga designer at engineer ng bansa. Panurin po natin, samahan po natin. Ito. Lumipas man ang mahabang panahon, hindi malilimutan ang kasaysayang nasa likod na mataas at makakapal na pader ng Intramuros. Pero kahit matanda na, hindi pa rin naluluma ang mga kwento sa loob nito.
Kaya naman paborito itong puntahan ng mga estudyante para sa kanilang educational tour. Mga Pilipinong gustong gunitain ang kasaysayan at mga dayuhang nagnanais pang kilalanin ang Pilipinas. Isa sa mga makasaysayang infrastruktura sa Intramuros ay ang Baluarte de Santa Barbara sa Fort Santiago. Nagsilbi itong kuta ng US Army noong 1904. Pero ngayon, nagiging training venue na ito para sa mga future architect, designer at engineer ng bansa. Tatawagin itong I Make History Fortress Lego Education Design Learning Center na nakatakdang magbukas sa Oktubre ng taong ito. Proyekto ito ng Intramuros Administration sa pakipagtulungan ng First in Education Learning Trends, Always, o FELTA Multimedia Incorporated, at ng Lego Education. Layunin nitong makatulong sa architecture, designs at engineering students na maging creative sa kanilang kurso sa tulong ng paggamit ng Lego bricks. Both young and older kids can come and sit being creative using the Lego bricks. I mean, it's a combination of structured logic bricks and then the endless imagination. Napili ang Intramuros na pagtayuan ng Learning Center dahil sa malaking bagay nito sa kasaysayan ng Pilipinas. It's in a way combining history with modern times in this building, and therefore it was obvious that this coordination between Intramuros administration and Lego could create this new feature of Intramuros that will come around in a few months' time. Samantala, ginanap naman itong Biyernes ang launching ng I Make History Fortress Architecture Scale Model Competition. Sasalihan ito ng mga estudyante mula sa 12 universidad sa buong bansa. Lego bricks ang gagamitin sa pagdidisenyo ng mga landmarks sa Intramuros tulad ng Santo Domingo Church, Recoletos Church, San Francisco Church, Lourdes Church, Ayuntamiento de Manila at Palacio del Gobernador. It's an intercollegiate competition, and we wanted those scale models made of Lego architecture bricks to be housed here in Fort Santiago as their contribution to history and to the Philippines. Excited na rin bumuo ng mga bagong disenyo ang mga participant. Gusto po namin i-represent yung college namin, PLM, sa buong competition. National University is ready. Go NU! Go Bulldogs! Deadline of submission of scale model entries is on September 30. At ang mananalo ay makakatanggap ng 50,000 pesos. Ang lahat ng entries ay magiging pag-aari na ng Intramuros Administration na siya namang i-display sa I Make History Fortress Lego Education Design Learning Center. And it's going to create new interest in the historic background of Intramuros. So I'm certain that this is going to be a new attraction for Intramuros, and it'll attract more tourists coming here. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Nagbabalik po ang Kilos Pronto. Public service po muna tayo. Nagluluksa ngayon si Farah Rincoraya ng Batasan, Quezon City. Matapos pumanaw po ang kanyang ina na si Clarita dahil sakit sa puso.
Pero ang nakakalungkot, wala itong panggastos para maipalibing ang ina. Ang kanyang kwento, panoorin ho natin. Mahirap ang mamatayan ng mahal sa buhay na walang perang pampalibing. Naghihinagpis ngayon ng pamilya ni Farah Rincoraya ng Batasan, Quezon City. Ika-31 ng Hulyo nang pumanaw ang ina ni Farah na si Clarita Rincoraya sa edad na 62 dahil sa sakit sa puso. Pero problema ngayon ng pamilya kung saang kamay ng Diyos sila hahanap ng perang pampalibing sa kanyang ina. Sinubukan daw niyang lumapit sa kanyang ama upang humingi ng perang aalalay sana sa pagpapalibing, ngunit bigo si Farah na makakuha ng tulong mula sa ama dahil may iba na itong pamilya at hindi na rin niya ito makontak. Ngayon, ang tanging hiling ni Farah ay may palibing na ang kanyang ina at mahimlay na ito ng mapayapa. Alright, Tolben, parang Alex, kasama natin ngayon si Farah Rincoraya. Nakikiramay kami sa iyo, Farah. Okay, magkano pa ang kulang? Sabi mo, yung ataol hindi pa bayad. Magkano pa ang kulang total? 21,000 po kasama na po dun sa sementeryo po. Kasama si Biden. Wala pa kayo nababayaran sa 21? Wala pa po. Wala pa talaga. Alright. Well, anyway, para gumaan ang saloobin ni Farah, makakausap natin sa linya ng telepono si Cynthia Oria, Head ng Welfare and Relief Division ng Social Services and Development ng Quezon City. Magandang hapon po, Ma'am Cynthia. Magandang hapon po, Sir Guru po. Opo, kasama po natin si Tolben, Alex Santos. Live po tayo dito sa Kilos Pronto, ma'am. Ma'am, public service lang po ito. Ilalapit natin isang kababayan natin, tiga Quezon City. Namatay po ang kanyang ina, pero wala po talaga, walang-wala. 21,000 ang total, yung ataol, pati yung sementeryo, palibing, serbisyo. Ilalapit ho namin sa inyong tanggapan. Kami kumakatok po sa inyong tanggapan na ano pong may tutulong natin dito para kay Farah. Apo. Ma'am, go ahead. Opo. So, ano po yan, pwede po namin mabigyan ng tulong sa aming programa na Burial Assistance. Magkakaroon po kami, makakapagbigay po kami ng guarantee letter na kung saan yung po ay good as trust na ibigay po sa punerarya. Na pag-alaman ko, punerarya Taguna, na kung saan ay yun po ay ibibigay po namin sa kanya at siya na po magdadala sa sa punerarya. Tapos po, may endorse po din namin sa Department of Social Welfare, sa National DSWD, at i-justify po namin ang kanyang kaso para mabigyan po naman ng cash assistance para po malaking bagay po na makakabawas po sa kanyang 21,000 na funeral bill. Alam mo ma'am, ngayon pa lang kami papasalamat na. Sasamahan po namin si Farah sa inyong tanggapan bukas. Ano po ma'am? Opo. Wala pa man salamat po. Ano po? Opo. Alright. Punta lang po sa aming tanggapan at i-assist po namin at kaso ng gusto. Alam mo, Tolben, nung tinawag natin ito sa tanggapan ni Vice Mayor, kagad na sumagot si Vice Mayor, Joy Belmonte, na nasa linya ng ating telepono. Vice Mayor Joy, good afternoon po, ma'am. Good afternoon po, Sir Alex at kay Erwin. At saka si Tolben po, kasama natin, Vice. Opo, good afternoon po. Ma'am, nakausap na namin yung ating Social Service Division. Nangako sila bibigyan ng guarantee letter at ilalapit daw itong kaso pa sa DSWD talaga, ma'am. 21,000 po, ma'am, ang total at taol, pati yung libingan. Walang-wala po itong si Farah. Nanay niya ho'y namatay. So, kami ho'y lumalapit sana, ma'am, na baka may matulong pa po. At sabi nga ng staff namin, kayo raw ho handang tumulong, Vice. Napakabait nito. Well, opo, actually po, yung Social Services Department po talaga ay may programang burial assistance. At lahat po ng mga congressman natin ay may mga pondo po sa iba't ibang mga negosyo, mga tahuna, marami po. So, meron kasama po yan sa mga programa ng mga congressman natin. Ayun, alright. So, ibig sabihin, ma'am, taken care of na po ito. Sasamahan na lang namin bukas. Kung nahihirapan po or kung walang po ang burial assistance ng aming SSDD pati ng DSWD,
bagamat wala pong pondo ang Vice Mayor para sa burial, ay pwede ko pong samahan Ayun. para sa akin pong tatay na Ayun. si Oh, Speaker yes. Belmonte. Okay, si Speaker. O kaya Nako. sa aking pong pinsan na si Congressman Kit Belmonte. Okay. Nako, ma'am, wala pa man, talagang you're going out of your way, po, talagang para makatulong. Salamat, Vice, po. Ito si Thank Para. you. Maraming salamat din po sa inyong Para, lahat. mag-thank you And kay kayo Vice. po. Ma'am, sandali lang, nandito po yung namatay si Farah, may sasabihin daw po sa inyo, Vice. Okay, Farah. Vice Mayor, maraming salamat po. You're welcome, Farah. So kung hindi sapat yung ibibigay sa inyo ng SSDD at DSWD, punta ka lang sa office ko sa City Hall. Talaga ang Quezon Opo, City. Hulog ng langit. Maraming Si salamat Vice. po. Salamat po, Maraming Vice. salamat. Thank you, Vice. Thank you. Vice Mayor Joy Matulogin talaga Belmonte. ito. Talaga. Iba talaga ang Quezon City. Okay. Talagang simbilis ng kidlat. Yeah. Thank you so Pero much. kung hindi pa, sabi na nga ng social service, Tumulong na. bahala na kami rito. Yeah. Sasama ka sa DSWD. Oh. Sabi pa ni Vice, kung hindi pa sapat, Oo nga. tutulong kulang pa. si Daddy, si Pinsan, si Belmonte, Yan. ay para mapailibig. Sobra-sobra na yun. Ay, Ay, proud ako na Quezon City resident. ako din. Yeah. Thank you so much. Wala pa pala, sumandaluyong pa ako. Lilipat pala ako rito. Lilipat ka pa lang. Okay, dito tayo sa Sumbong OFW. Isa pong domestic helper mula po sa Alcobar, Saudi Arabia. Ang inaabuso at sinasaktan po ng among babae pa. Dahil po sa selos. Ang kanyang kwento at panawagan, narito po. Panurin natin. Si Shirley Tomas, nandito po ako sa Saudi. Humihingi po ako ng tulong sa inyo para makauwi na po ako ng Pilipinas. Kasi kung minsan po sa pagsiselos niya, nasasaktan niya ako. 2 beses na po niya muntik po lagi ng mga mata ko. Siya si Shirley Tomas, 33 taong gulang. Nakipagsapalaran bilang domestic helper sa Saudi Arabia sa pag-aakalang maiaahon sa hirap ang kanyang pamilya. Pero hindi niya inakalang kalbaryo pala ang mararanasan sa kamay ng kanyang among babae. Ginawa raw siyang punching bag ng kanyang amo. Ikinukulong at minsay muntik pang tusukin ang kanyang mata. Natatakot na si Shirley para sa kanyang kaligtasan at nais niyang makauwi sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Nakakawa po ako sa inyo. Gusto ko na po kumaya sa kanila. Hindi ko na po kayo kali ng amo ko. Okay, para matulungan po si Shirley, nasa linya po si Miss Josephine Tobia ng OWA. Ma'am Josie, magandang hapon po. Yes, good afternoon, Mr. Alex. Opo, si Shirley Tomas po, humihingi po ng tulong. Baka pwede ho natin siyang maalalayan. Mukhang seguridad po ang medyo nasa alanganin po kayo ng seguridad dahil po yung kanyang among babae po nagsiselos, ma'am. Kasi nga naman, ma'am, may mas maganda si Shirley kaysa sa amo niyang babae. Oo. Iba talagang Mas mukhang, beauty. taong-tao mukha ni Shirley. Yung among babae, hindi ko alam kung ano itsura. Ay, mukhang pusa. Ibang itsura ho ng mga Pilipina talaga ho, ma'am. Paano ho natin magagawa ng paraan po to, Ma'am Josie? Oo. Yung usual na papacheck natin sa overseas post, yung sitwasyon niya, at mas makuha na namin lahat ng informasyon. Tapos, patatawag na natin yung Philippine Recruitment Agency para maalis na siya dun sa kanyang kinalalagyan kung merong mga ganitong banta sa kanyang buhay. Yes, ma'am. Ang kanya pong agency dito sa Pilipinas ay ang S&D Manpower Services. Sana man, kung nakikinig po to, makipagtulungan po sa OWA. Di ba, ma'am? Yes, oo. Kung iiwas yan sa amin, mahahanap pa rin namin yan. Yeah. At kapag umiwas, bahala na hong POEA dyan, ma'am. Bahala na. Definitely. Yeah. Ito po yung kawawa. Ayun, yan pala, Ito na pala agency. Ma'am, sandali, Ma'am Josie. Si Mirna Andik, ano ba itong pag-pronounce? Andikoy ng S&D Manpower Services. Ma'am Mirna, magandang hapon po. Ma'am Mirna. Yes po, good afternoon. Meron ba ho kayong tulong na pwede ibigay ho kay Shirley Tomas, sa inyo pong OFW na pinadala ho sa Saudi Arabia? Yes po. Opo, may tulong ho kayong gagawin. Gumagawa naman po kami ng, sir, nag-email naman po kami dun Okay. sa counterpart po namin dun sa KSA, sir. Oo. So, we will wait na lang po for their response po.
Ay, As of now po, wala pa po kasi silang reply, sir. So, Hindi, ganito, Ma'am Mirna. Palayasin mo Kailangan pabilisan ho ninyo. Hindi yung nag-aantay. Kayo na hong kumilos. opo. Di ba? Ano naman to? Opo, we will try our best po. Oh. Layas. O hindi kayo gagalaw. Ang uwang bahala ho dyan. Kawawa kayo sa POA. Mabait ka. Gumagawa Lex, naman po kami ng action po, sir. Ayan, gagawa naman Kumbaga, daw ng action. nakikipag-coordinate naman po kami. Pangako lang. kasi- Ay, gawin mo na lang. Just do it. Huwag pangako, Mirna. Gusto namin dito aksyon. Kilos prontong aksyon, okay? Binubugbog, Lex. Oo nga eh. Ang problema, baka mapasukan ng demonyo yung amo nito. Ay, Ha? po. Saksakin niya lang habang natutulog naku si po. Shirley. Nandiyan pa ba yung agency? Kawawa naman. Oo. Agency, nandiyan ka ba? Mirna. Opo. Yes, sir. Oh. Antabayanan namin ang aksyon ninyo, ha? Okay. Okay po, yes, Sige, sir. thank you. Ma'am Josie, thank you so much rin po, ma'am. You're welcome po. Thank you, ma'am. Yan ang sinasabi ko, parang Alex. Paano? Binubugbog na. Yeah. Parang walang Parang urgency. nag-aantay pa sila Naantay pa mangyari. namin yung email. Anyway, good news muna tayo mga ka-KP. Isa na naman yung kababayan natin ang nakauwi ng Yun. bansa. Yan. Yan ang Ito, good news. panoorin natin. Aksyon. A 12 ng Hunyo humingi ng saklolo sa Kilos Pronto si Edgarda Cruz, kapatid ng OFW na si Evelyn Abanez, domestic helper sa Al-Kafji, Saudi Arabia. Hindi na raw kaya ni Evelyn ang pagpapahirap sa kanya ng among Arabo bukod sa pananakit. Iniipit pa rin ng amo ang kanyang sahod. Hindi pinapasweldo. Hindi rin pinapasweldo? Delay na raw po. Tapos na rin daw ang kontrata ni Evelyn sa amo kaya gusto na raw niya na agad makauwi ng Pilipinas. Kilos pronto kaming nakipag-ugnayan sa OWA o Overseas Workers Welfare Administration. At makalipas ang higit isang buwan, masayang nagbalik bansa si Evelyn. Maraming salamat po sa Kilos Pronto. Nakauwi na po ako ng Pilipinas. Galing po ako ng Saudi Arabia. Sana po marami pa po kayong matulungang OFW. Maraming salamat po kay Sir Ben, kay Sir Erwin, kay Sir Alex. Maraming salamat po. Ito, dahil kahapon ospital ang ating topic. Ay kapareho ng Manila Doctors at saka yung sa Nueva Ecija. May nagsumbong sa atin na dating empleyado ng PTB4, ng asawa niya anesthesiologist dyan sa Tala Hospital. Tala? Oo, sa Tala Hospital dito. Marikina Alam yan, nyo, ha? kayo dyan sa Tala, ang administration ng Tala Hospital at yung mga directors ninyo dyan, mga kulokoy kayo. Sa ilalim kayo ng Department of Health. Yun. Respetohin nyo ang doktor na nagtrabaho sa inyong anesthesiologist dyan. Kung siya'y bumisita dyan, although tapos ng contract ng itong June, hindi nyo dapat paskil na parang isi-shame nyo na ban siya sa bakit premises. naman ganun? Ano nakalagay, Tolben? Bawal. Hindi na siya pwedeng pumasok. Bawal na ito. Doktor. Sobra naman yung direktor Bastos yan. naman ata kayo dyan. Ano ba naman kayo sa Tala? Ha? Ay, yung director ninyo dyan, kami nakikiusap sa inyo na may kunting angas. Pakiusap na may angas. Na kami diplomatic, may magkabastos din ng konti. Dahil bastos kayo eh. Yun. Ayusin nyo, respetuhin nyo mga professionals tulad ng doktor. Huwag nyong parang akala nyo mga criminal estapador na porket bumisita na hindi na tapos na yung kontrata, magpapaskil kayo. Ban si doktora ganito, ganyan. Bastos yan. Umayos kayo. O kung nakikinig ang DOH, pakitingin nga, Yan. tanggalin nyo ng paskil dyan. Oy, tanggalin yung direktor. Loko-loko yung direktor. Yan ang solusyon. Tanggalin yung direktor. Oy, administrator ng ospital. Natutulog ka ba sa pansitan? Marami ng ganun eh. Ayos nga kayo. Ngayon, nagkaroon na ng presidents dito na parang mga hospital na sinusumbong, nagpupuntahan na ngayon. Kaya kayo mga hospital, private or government, umayos na kayo. Ha? Pwede ito, yung director dito, at saka yung sa Nueva Ecija, at saka yung sa Manila Doctors, kailangan sabi ni Pangulong Duterte, magtatayo ng ospital sa Marawi. Pwede sila doon. Ay, doon. Maganda yan. Talaga yan. Okay. Wala ka nang sasabihin pa? Wala na. Aljo, nag-aantay na siya. Higit sa sumbungan na investigahan at isyong kailangan solusyonan, ang serbisyo pampubliko dapat kilos. Pronto.